Good evening, youth. So we are on our Prime Target series. Let's have a short prayer. Hallelujah, Lord. We welcome you in this place. We want more of you. Help us, Lord, na lahat ng aming matutunan ay mag-increase po ito ng knowledge, understanding, at higit sa lahat, ito po, Panginoon, ay makita namin sa aming buhay. Maranasan namin ang biyaya ng inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this is just a short encouragement para hindi tayo ganong ma-delay sa ating para mayroon tayong time for kayo naman ang magre-reflection na ginagawa natin every Youth Connect party. So, pag sinabing prime target, hindi natin matatarget ang isang bagay. Katulad kanina, wala tayong ibang nilalaro kundi pang-target, di ba? May tinatarget kayong patumbahin, may tinatarget kayong anong bagay. Ano yung nakikita nyong vital aspect para matarget natin ang isang bagay? Na kailangan natin para matarget natin siya. Nagsimula sa letter F. Focus. We need to focus. So, hindi natin matatarget, hindi natin mai-hit yung ating target without focus. So, I want to share a story na lahat naman na tayo ay halos nakakaalam. Ito yung about, kala mo walang nangyayari sa buhay mo, pero meron! Alam nyo ba yun? Yung movie na yun. Hidden, but not forgotten. Taas nga ang kamay dito yung pakaramdam niya, walang nangyayari sa buhay niya. Parang nasa season siya ng hindi niya maintindihan. Okay? Naranasan din yan ni paring Joseph. Magkumpara tayo, di ba? Ating kapatid na si Joseph the Dreamer. Alam niyo na yung story. Kaya, ibabackread lang natin tsaka isa-summarize natin. Ba, pwede kayong makapag-interact. Sige, simulan natin si Joseph ay isang anak siya ng maraming mga kapatid, iba-ibang nanay. At paborito siyang anak, di ba? Binigyan pa siya ng rainbow na robe. Parang pinapakita sa kanyang kapatid na siya yung tagapagmana kapag ito binigyan ng ganong robe. Yarn. Pagkatapos niyan, ano nangyari? Nainggit yung kanyang mga kapatid dahil siya ay nakakapanaginip ng kadakilaan. He dreamed of greatness. Sana Lord, mapanaginip ako ng ganyan kasi puro bad dreams yung napapanaginipan ko. O, diba? Pero siya, greatness yung napapanaginipan niya. Kinikwento niya sa kanyang kapatid. And then after niyan, anong kusunod? Ganito na ang gagawin ko. Papasa-pasa ko yung mic, ha? Hanggang kinabahan. Sige, anong kasunod? Pinag-isipan siya ng masama. Di ba? Anong inisip sa kanya? Patayin. Pero dahil merong nag-intervene na kapatid, wag naman natin patayin. Masyado naman yun. Naisip nilang ibenta. Ayaw na nila makita si Joseph eh. Okay, so anong nangyari nung binenta? Kanino binenta? De bago pa siya nakarating kay Potiphar, merong mga nagka-caravan doon, di ba? Binenta siya. Anong akala ng tatay niya? Patay na. Inano ng mga hayop. Nung napunta siya kay Potiphar, siya ay naging slave, alipin. And then, tumaas siya, yung ranggo niya na-promote. Siya na ay naging katiwala. Pagkatapos maging katiwala, nagustuhan siya, natipuhan siya ng asawa ni Potiphar, tapos tinukso siya. Kaso, tumakbo siya papalayo dahil matindi yung takot niya sa Diyos. Kaso, kahit ganun man, etong asawa ni Potiphar nagsumbong. Pinaniwalaan naman na ginawan daw siya ng masama kahit hindi naman totoo. So, nagsuffer si Joseph ng injustice. Hanggang siya ay napakulong. Hindi nga lang kulong eh. Dungeon. Alam niyo ba yung kulungan noon? Dungeon. Tapos sa kulungan, ano yung nangyari sa kanya? Siya ay nakulong pero dahil nakita yung kanyang magagandang katangian, naging katiwala rin siya ulit. Naging leader siya, naging keeper siya ng guard, ng gate ng kulungan nila. Hanggang saan na nangyari? Ano na? Saan na tayo? Diba may mga kasama siya doon na bilanggo na naginip. Hanggang sa tinulungan niyang ma-interpret yung mga panaginip. Nangyari ba yung mga panaginip nila? Yes, yung isa, nangyaring namatay, yung isa, nangyari na maibalik sa kaharian. Ano sabi ni Joseph? Huwag mo akong kakalimutan ha.
pag napuntahan sa kaharian, ay balik ka na sa pwesto mo. Nakalimutan ba siya? Nakalimutan siya. Ngayon, ano nangyari? For many years, andun lang siya sa bilanggo, sa kasalanang hindi naman niya ginawa. O, focus na tayo guys, ha? Kasi parang nakikita ko iba, hindi talaga nakapokus. Aabutan ko kayo ng mic. Hindi, sige. Okay, wala na ako sa focus. Saan na tayo? Ayun, okay. Na naginip si Paraon na wala ni isang kayang makapagsabi at makapag-interpret hanggang sa naalala nung nanumbalik sa kaharian, ay, nung nasa bilanggo po ako, may napanaginipan ako, tas na-interpret ni Joseph, kaya ito ako ngayon. Nanumbalik sa pwesto. Siya ang kailangan nyo, Paraon. Oh, patawag si Joseph. Sa tingin nyo matagal yon na proseso? Hindi, matagal na nung nag-uusap sila ni Paraon. O si Paraon, gigil na rin siya sa panaginip niyang gusto niyang maintindihan. So, nakita natin, di ba? Nag-ready si Joseph, inahitan, pinaliguan. Pwede ba rito yung before and after na Joseph? Wag na, baka maka-open tayo. Okay. Kaya na lang, magtatawag ako, kaya na mag-isip ko sino yung before noon, tsaka after. Yun, so inayos, syempre, mapunta ka sa bilanggo. Alam niyo ba yung commercial ng, habang buhay, ako sa'yo maghihintay. Alam niyo itsura ng lalaki, di ba? Humaba na lahat. Ganun, siguro itsura ni Joseph. Wala namang self-care sa loob. Hanggang pinatawag, hanggang sa nakita na-interpret ni Joseph yung panaginip ni Pharaoh. Nangyari yun. Pero bago nangyari yun, hindi lang interpretation yung binigay ni Joseph, binigyan din niya ng karunungan. Ganito po gawin nyo. Diba? Pag dumating na yung taggutom, mag-gather muna tayo ng mga pagkain sa tagsagana para pag dumating yung taggutom, meron tayong naka-preserve na store. Nangyari yun lahat. Pinromote siya. Ginawa siyang governor kasi sabi ni Paraon, wala na akong ibang makikitang kasing talino mo. Nasa iyo ang Diyos, nasa yung Espiritu ng Diyos kasi walang ibang makakahula nito kundi Diyos lang. Kaya sumasayo ang Diyos. Kahit mga magicians, hindi nila ma-interpret. So nangyari yun. Ngayon, nung naging governor siya, uso kasi sa Egypt yung may mga kolorete, may mga make-up. Alam niyo naman itsura ng mga parang Pharaoh noon, di ba? May mga sinusuot sila sa ulo nila, tas may mga make-up. Hanggang sa nagkaroon ng tagutom sa buong mundo. Buong mundo talaga. Doon tayo sa kapatid niya, nawalan sila ng pagkain, nalaman nila marami sa Ehipto. Kaya yung mga kapatid nagbalak na, sige, bumiyahe tayo, punta tayo sa Ehipto. Hanggang doon, pagkapunta nila sa Ehipto, sobrang tagal na biyahe. Siyempre, bansa to bansa yun eh. Nakita nila ang pinuno at sila ay nagbigay galang, yumuko, at nung nakita na mukha ni Joseph, mga kapatid niya, nakita rin niya ang katuparan ng kanyang panaginip na yuyuko balang araw ang mga palay sa kanyang palay, ang mga bituin sa kanya at nangyari yan. And then after nun, fast forward, nireveal na ni Joseph kung sino siya. Aking mga kapatid, kayong mga lipin, gulpihin. Ganun ba? Itali. Hindi niya pinagsasampal. Naalala niyo ba yung ginawa niya sa akin? Hindi. Pinatawad niya, niyakap niya, ginawan niya ng kabutihan, binigyan niya ng tirahan diyan, at naging masagana ang kanilang buhay. Okay, nakuha niyo yung story? O mag-quiz tayo ngayon. Tingnan natin kung nakafocus talaga kayo. Hindi, wag na. So alam nyo, ang daling kwento, no? Pinalipas lang tayo ng ilang segundo, alam na natin yung kwento. Pero, ang lala na nangyari sa kanya. Kung ngayon yan, kailangan niya ng therapist. Dahil traumatic. Maapektuhan physical health, mental health, emotional health. Gawan ka ba naman ng pag-isipan ka at gawan ka ng kasamaan ng mga kapatid mo? Di ba? Ang toxic sa bahay nyo. Ang toxic sa bahay ni Joseph. Tapos makulong ka sa isang kasalanang hindi mo namang ginawa. Marang maano ka na eh. Madedepress ka na eh.
Pero ang ganda ng ending niya. Napaka-glorious. Si Joseph, napaka-terrible ng past. Binenta siya alipin, pinakulong sa hindi niya kasalanan na ginawa, nakalimutan. Pero yung ending niya, natupad yung panaginip niya, hindi lang yung panaginip, naging nahasa yung karunungan na meron siya, yung mga kaloob ng Diyos na mga kakayahan, nahasa yung interpretation, hindi lang interpretation, napunta siya sa, binigyan niya ng advice si Pharaoh, yung understanding, yung wisdom, yung knowledge na nadagdag sa kanya. Hanggang naging ruler siya and governor, hanggang naging fruitful, at yung kanyang mga nakaraan ay nakalimutan niya sa sobrang ganda ng kanyang kasalukuyan. Gusto ba natin nun na sa sobrang ganda ng plano sa'yo ng Diyos, makakalimutan mo yung mapait mong nakaraan? Lahat tayo gusto nun, di ba? Hindi ko alam kung ilan sa atin dito may nakaraan na mapait. Pero maaari, mayroong ang iba na para sa kanila, hindi maganda yung kanilang nakaraan. Bago ang lahat, di ba sinabi ko sa inyo na nadagdagan siya ng karunungan, hindi lang interpretation, nadagdagan siya ng mga understanding. Alam nyo kasi ibig sabihin ng pangalan ng Joseph. Ang ibig sabihin, pag sinearch natin yan, ibig sabihin is God adds. Adds. Nagdagdag. He adds. He increased. So, nagdagdag ang Diyos. And nakita natin, true enough, yung mga karagdagan na meron si Joseph. So, ito yung mga bagay na dapat nating alalahanin. We cannot control what other people do to us, but we can control our response. Yan ang pinakamahirap sa lahat eh. Yung hindi mo makontrol kung ano yung nangyayari ng iba, ginawa sa'yo ng ibang tao, pinakitaan mo ng kabutihan, papakitaan ka ng kasamaan. Masakit, di ba? Naramdaman nyo na yun. Na wala ka namang ginagawa, pero ba't ka ginaganon? So, ramdam na ramdam ni pero lahat tayo siguro naramdaman na yan. Di natin makokontrol yan eh. Hindi natin siya masusumbatan, di natin siya masasabihan na, anong ginawa ko sa'yo? Ba't nang gaganyan ka? Anong ginawa ko sa'yo? Bakit ang sama ng tingin mo sa akin, sinisiraan mo ko, pinakitaan kita ng kabutihan. Pero that's true. Di natin kayang kontrolin kung ano yung isipin ng tao sa atin, kung ano gagawin ng tao sa atin. Kahit anong isipin nila, worst comes to worst. Di ba? Minsan baka minumura na nila tayo sa isipan nila. Kahit wala tayong ginagawang masama, makokontrol mo ba yung isip nila? Hindi. Pero, meron tayong makokontrol. Yun yung mga pagtugon natin sa mga tao. Siyempre, ayaw ni Joseph yung ginawa sa kanya. Maaari, nasa isip niya na wala akong maalala, may ginawa ba ako sa mga kapatid ko para ma-deserve ko to? O kung meron man akong ginawa, deserve ko ba to? Yung mabenta? Siguro, ano yun na lang nila ako? Paluin, suntukin. Pero yung binenta ako, parang nireject na ako. Ganon ba kalala yung ginawa ko sa kapatid ko para maranasan ko to? Wala siyang nagawa. Pero ang nakontrol niya yung pagtugon niya. Sabihin natin from our ngayon, that Joseph just focused on God. Kasi di ba, kung ano yung bagay na pinagpopokusan mo, yun yung lagi mong mararamdaman. Diba? Lagi mong pinagpopokusan yung nangyari sa'yo, sinabi sa'yo. Meron nga ayon sa study, di ba? 10 years ago na nakaraan na yung ginawa sa'yo ng tao, sinabi sa'yo ng tao, pero pag bumabalik siya sa memory mo, hindi alam ng katawan na nakaraan na yun. Ang alam ng katawan, pag muli ka nasaktan at nagalit, magre-respond yung katawan. Mag-shoot up siguro yung blood pressure mo, mag-shoot up blood sugar mo, lahat ng pwede mag-shoot up. Pero, hindi alam ng katawan na nakaraan na yun. Naaalala mo lang. Same pa rin yung nangyayari sa katawan. Yung adrenaline mo, yung pagtibok ng puso mo, yung pag-iyak mo. Na-lessen ba yung sakit? Kasi sabi ng katawan, lesson ko na kasi nakaraan naman yun eh. Naalala mo lang. Di ba hindi? Pag nasaktan ka, 10 taon man yun, nakalipas, masakit pa rin. Kaya, focus. Nag-focus si Joseph sa bagay na kaya niyang kontrolin. Sa bagay na meron siya at kasama niya at yun ang Panginoon. Kaya natin to nasabi. Kasi kung hindi siya nag-focus kay God at nag-focus siya sa kanyang heartaches,
For sure, pag nakita niya yung mga kapatid niya, gagantihan niya. Pero nakita natin na nagpatawad siya eh. 'Di ba? Kahit meron siyang opportunity na maghigante, nakita natin nagpatawad siya. So, ibig sabihin, sa mga panahon na nabilanggo siya, binenta siya, hindi siya nag-focus sa ginawa sa kanya. Kasi kung ganoon tayo mag-focus, panigurado, pag may pagkakataon na tayo yung makahigante, gagawin din natin yun. Pero si Joseph, walang paghihigante sa kanya, puro kabutihan ginawa niya sa kanyang kapatid. Kasi dito natin nakita, hindi pala siya nag-focus sa heartaches niya, nag-focus siya kay God. Another thing, we cannot control the situations God allows, but we can trust God. So many times, magagawa kang to-do list, maglalagay ka ng mga planner mo, mga gusto mo ma-achieve 2 years from now, o kaya 5-year plan. Sino nagplano na kahit 1-year plan, 2 years plan? Meron? May nangyari ba? Hindi. Di ba? Hindi nangyayari karamihan o kadalasan. Dahil hindi natin controllable, hindi natin control yung situation. Kahit nga ngayong araw, di ba? Pinlano mo maligo, hindi ka na naman nakaligo. Relate na relate. Hindi, joke lang. Pinlano mo maglaba, hindi ka na naman nakalaba. Sabihin natin, may dumating na bisita. O kaya, tinamaan ka bigla ng katamaran. Pero nakaplano na yan eh. Kahit minsan, natatawa ako kasi, nakwento ko na to sa mga kamisis namin, kamisis club. Sabi ko, naranasan nyo na ba magbababa kayo ng frozen na manok? Kasi magluluto kayo, tapos tinamaan kayo ng katamaran, kaya binalik niyo sa freezer. Tapos mamaya, ay kinabukasan, lalabas niyo ulit yung manok, kasi nga magluluto na kayo, tapos may nagdalang pagkain, hindi na ako magluluto, susuli ko ulit. Kaya manok na nilamig, nainitan. Nilamig ulit, nainitan. Nilamig ulit, nainitan. Nalamog na. Kaya minsan, nakaranas na kami na nasira na siya kasi balik, labas. Tapos nakakalimutan namin na, ay, mayroon pala akong nailabas na giniling. Hindi na naipasok sa freezer. Natinggan sa labas. Nakalimutan na. So, hindi natin makontrol yung situation. Balak mo magluto, may mga nagdala ng pagkain. Balak mo magluto, bigla kang tinamad. Balak mo magluto, bigla kang umalis. Hindi natin control yung situation na nangyayari sa buhay natin. But we can trust God. Ito yun, mababaw lang yun. What more kapag galit na galit ka sa nangyayari sa buhay mo kasi hindi talaga to yung inasam mong mangyari. Wala to sa plano, kumbaga. Wala sa planong magkaganito ako eh. Wala sa planong maranasan ko to eh. Pero makokontrol natin ating sarili na we can trust God. So I like this verse na connected din to sa Old and New Testament. Lagi natin kakabisaduhin, lagi nating alahanin pag dumaan tayo sa sitwasyon na mahirap na. Ito ay Romans 8:28. Kabisaduhin natin to. Sabi rito, we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Do we love God? Yes. Do we want to follow God's purpose? Yes. Kaya pag may nangyari sa ating hindi natin naasahan, lagi masabihin yung Romans 8:28, God will make all things work together for good. Kaya niyang tahiin, pagtagpi-tagpiin, kahit yung mga masamang nangyari, for good, for my good. Kahit yung mga masama, kaya ma-convert sa kabutihan mo. Because only God can do that. We cannot do that. Only God can do that. That you will look back in the past, pasasalamatan mo yung nangyari sa yung mga mapapait. Dahil nakita mo, God convert it all. He caused all things. He not some things, not few things. Ganon ka-powerful si God. All things to work together for good. Napakagandang Bible verse. Lagi nating i-memorize to. Lord, wala to sa plano ko, Lord. Nahirapan ako, Lord. Nasaktan ako. But you will cause this to work together for my good. At sinabi to ni Joseph, yung Romans 8:28, sa Genesis 50, verse 20, as for you, kausap niya yung mga kapatid niya, you meant evil against me. Balak niyo akong patayin. Balak niyo akong benta. Binenta niyo ako. But you know, God meant it for good in order to bring about
this present result. Nakita nyo, I'm a governor now to keep many people alive. Kaya I believe there's no bitterness in Joseph's heart. Babalikan niya yung nakaraan, puro pasasalamat, Lord, pinahintulot mo yun. Kahit yung mapunta sa kulungan, pinahintulot mo yun. Ngayon, ito na ako ngayon. Sa lahat ng mga sitwasyon na mapapait and terrible na nangyari sa kanya, sa mata ng Diyos, it is a shortcut to the throne. It pushed him to the throne. It pushed him to God's promotion. Kaya nga may isang pastor na sinabi niya, the way up is down. Kadalasan, maririch mo raw yung tuktok ng bundok kapag ang dinaanan mo ay mga valleys. Ano ba sa Tagalog ng valleys? Lambak? Lambak. Kapag yun daw yung dinaanan mo, mas mabilis kang makakarating sa bundok. Kaya ang valleys, di ba, ganon-ganon. Pero hindi natin alam sa mata ng Diyos, shortcut yun. Lord, ba't ganito nangyari sa akin? But because we love God, huwag natin kakalimutan yung kasunod, Yung Romans 8:28, lagi lang natin sinasabi, God will work all things together for good. May exception yan. God will work all things together for good to those who love God. Kahit tanongin mo sarili mo, do I love God? Yes. Do I want to follow God's purpose? Yes. Then God will work it out for my good. Sabi ni Joseph, balak nyo sa akin masama, pero ginamit ng Diyos yung balak nyo para ang mangyari sa akin ay kabutihan. Walang ibang makakagawa nun kundi yung Diyos. And I tell you, kailangan natin si Lord. Kasi for sure, hindi lahat ng mga nangyari sa buhay natin ay mabubuti. Hindi natin kayang tagpi-tagpiin yun. Paano to magiging benefit sa akin? Paano to magiging advantage sa akin? Si Lord lang ang may kayang gawin yun. Kaya kailangan natin ng Diyos. And meron pa tayo nakitang maganda sinabi dito sa Genesis 41 verse 51 to 52. Nagkaroon siya ng pamilya. Karoon siya ng asawa, karoon siya ng anak. Tapos sa pangalan ng mga anak niya, doon natin nakita yung response ni Joseph. Joseph named his firstborn Manasseh. Ano ulit pangalan ng firstborn? Manasseh. Nang ibig sabihin ay, God has made me forget all my trouble and all of my father's household. He named the second Ephraim. Ephraim. For, he said, God has made me fruitful in the land of my affliction. Ang ganda, no? Ito yung, hindi naman nakadetalye yung buhay ni Joseph, pero sa ending, nakita natin yung takbo ng buhay niya. Kaya niya pinangalanan yung isang Manasseh kasi pinahintulutan ng Diyos na makalimutan ko lahat ng mga mapapait kong pinagdaanan. At yung isa, Ephraim, pinahintulutan ng Diyos na kahit mahirap yung sitwasyon ko, naging mabunga ako. Masagana, masaya, naging fruitful ako. So dito natin, do we want that? Do we want that blessing na God will make me forget all of my trouble, all of my past, all of my sins, all of my trauma? Do we want that? Yes. And do we want na maging fruitful tayo kahit sa gitna ng kahirapan? Yes. Kasi akala natin, hindi tayo magiging fruitful sa sitwasyon natin Pero in Joseph's life, naging fruitful siya. Hindi nung umalis siya sa land of affliction. Saan siya naging fruitful? Doon mismo, in the land of my affliction. Ano ba yung sabihin ng affliction? Kahirapan. Sobrang hirap. Doon siya naging mabunga. So dito po natin nakita, forgetfulness, puro F to Forgetfulness and fruitfulness. Nagsimula yung forgetfulness sa forgiveness. Kapag hindi tayo magpapatawad, hindi gagawin ng Diyos na makalimutan natin yung mga nakaraan natin. Hindi naman siyang nakumalimot Ang Diyos ang nagkalimot sa Kanya. Dahil ang response ni Joseph ay forgiveness. Because unforgiveness is like holding on. Not letting go. This is what you did to me. Ito yung ginawa mo, ito yung sinabi mo. Hindi ko yung makakalimutan. Akala natin,
akala natin kapag hindi tayo nagpatawad, parang nilelet go na lang natin at hinahayaan natin yung mga ginawa sa ating masama. Pero forgiveness is turning it all to God. Huwag kayong mag-alala. Hindi nakalimutan ng Diyos yung pain nyo. Kung meron man sinasabi si Lord na forgiveness, in fact, it's not to that person who has done you wrong. It's for your benefit. It's for your advantage. Kaya, I want to see the hands who struggle with forgiveness. Para mapag-focus ako sa inyo. Meron ba? Wala? Ako lang? So, di ba? So, una lahat yan. Lahat nagsisimula yan sa honesty natin. Na I struggle with... Kasi hindi naman tayo tutulungan ng Diyos pag una-una. Wala, Lord. I'm okay. I don't need any help. So, una-una, we admit, o baka siguro, meron nga, ayaw nyo lang magtaas ng kamay. O sige, mamin na kayo. Okay. So, may mga unforgiveness tayo sa ating mga kapatid, o kaya sa ating magulang, o ninuno. Ninuno, dahil, dahil sa kanya, may lupa sana kami. Kaso binenta ng kalululuhan ko. O, di ba? Sana hindi kami nagiging. O kaya, sana noon pa kami pinanganak, hindi sa ngayong panahon. O, di ba? So, may mga unforgiveness tayo. So, we forgive. Ngayon, kung wala nag-struggle, mag-move on na tayo sa next. So, may forgetfulness, malimutan natin lahat ng hirap sa sobrang ganda ng plano ng Diyos, and then may fruitfulness. So, ito yung role ng Diyos. God's role, only He can do is to make us fruitful and tulungan niya tayong ma-forgets yung mga nangyari sa ating mapapait. May nangyari ba sa inyo na gusto nyo nang makalimutan? Mga nasabi sa inyo na nagmarka na gusto nyo nang makalimutan? Yes. Kaya ng Diyos yan. Pero ito, mangyayari yan kapag ito yung ginawa natin, yung role natin. Una, when we forgive. Ito siguro, sige. Siguro hindi kayo focus on ginawa ng tao sa inyo. Siguro ang hindi nyo makalimutan is yung mga mistakes nyo. Yung mga sins ninyo, yung mga ginawa ninyo, yun yung hindi nyo ma-let go. Minsan, ang nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Minsan, nahihiya tayong magpagamit sa Diyos. Kasi lagi tayong nakakaramdam ng unworthiness. Dahil naaalala natin yung mga ginawa natin sa Diyos, sa kapwa, na hindi dapat. Kaya parang pakaramdam natin, hindi tayo kayang patawarin ng Diyos. Hindi tayo pwede magpagamit sa Diyos, hanggang dito lang. Hindi na ako pwedeng umangat-angat pa kasi masyadong malala yung ginawa ko dati. Di ba? May mga ganun tayong kaisipan. Pero alam nyo, we forgive others. We sometimes forget to forgive, to accept forgiveness to ourselves. Di ba? Magpatawad ka, release forgiveness to others, and also accept God's forgiveness. Kasi minsan, di ba? Lagi natin pinanghawakan yung mga kamalian natin, mistakes natin, failures natin. Ay, hindi ko yan magagawa kasi umano na ako dati, pumalpak na ako dati, sumablay na ako dati. Patawarin mo sarili mo. And then next F is yung role natin, mag-focus tayo sa Diyos. Focus tayo sa kayang gawin ng Diyos. Huwag tayo mag-focus sa ating situation. Madali kasi, di ba? Madala na mga nangyayari sa mundo. Kapag doon tayo nakapokus, magbubukas ka ng kahit anong social media, sobrang ingay na ng nangyayari sa mundo. Tapos magtataka ka, bakit nagkakaganito yung nararamdaman ko? Sasagutin ka ng Diyos, anak saan ka ba nakapokus? Siyempre, kung ano yung tinitingnan mo, doon ka nakapokus. Kaya, para hindi mo maramdaman yung mga ganyang bagay, tanggalin mo dyan yung focus mo. Huwag ka magbukas ng social media kung yun yung healthy sa'yo. Mag-focus ka. Magbasa ka ng Bible. Ano ba sinasabi ng Diyos? Lord, ang dami na nangyari sa mundo. Pero pag nagbasa ka ng Bible, ganun talaga eh. Actually, mas lalala pa nga, di ba? Magiging worse pa kasi we know na andito na yung end times. Andito na yung end times. Kaya, saan ka nakafocus? Yun yung mangyayari sa atin kung saan tayo nakafocus ngayon. So kung nahihirapan tayo sa sitwasyon natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kung nako-confuse tayo, humingi tayo ng liwanag sa Diyos. Kung feeling natin hopeless tayo, humingi tayo ng pag-asa sa Diyos. Mag-focus tayo sa Diyos. Focus on God.
forgive, and then there will be forgetfulness ng mga trouble natin, and then fruitfulness. Do we want the glorious end na nangyari kay Joseph? Matupad lahat ng mga pangarap na binigay ng Diyos sa atin. Okay? So mukhang malayo man sa reality ngayon. But, sabi mo sa katabi mo, you focus on God, not on your situations. Okay? Kasi ganyan nangyari. Ang pangat na nangyari sa buhay ko ngayon. Nakapokus ka kasi. Nakapokus ka dun. Focus ka sa Diyos. Lord, may maganda kang plano. Lord, gagabayan mo ako sa mga susunod kong hakbang. Kahit ganito man nangyari kay Joseph, naging magandang ending niya, ganon din po yung gagawin nyo sa buhay ko. Amen? So yun yung ating series ng Prime Target. We cannot hit the target when we don't focus. So, ang may iwan ko salita ay focus. Focus on God. Forgive, and then God will make you forget all your pain, and God will make you fruitful. Ang daming F yan. Okay? So, let us all pray. Lord, thank you. Thank you because meron pong storya na katulad nito. We feel we are hidden. We feel we are forgotten. But the truth is like Joseph, we may be hidden, but we are not forgotten. Thank you, Lord. Kung wala po yung kwento ni Joseph, pakiramdam namin, sitwasyon na namin, napakalala. Pero itong ang taong ito, sobrang lala na nangyari sa kanya, but it's not the end to him, oh God. It's not the end of his world, of his life, because nag-focus siya sa inyo. Kaya ginamit nyo lahat ng pinagdaanan niya para maging stepping stone sa plano po ninyo. Lord, ganun din po ang gawin nyo sa amin. Kung meron man kaming failures, heartaches, nervous breakdown, sickness, trials, lahat ng aming pinagdaanan na negative, make it, Lord, a stepping stone so we can reach your dream for us. Hindi magiging roadblock, hindi maging hindrance, kundi stepping stone. Hindi sila nasa ibabaw namin, sila yung hahakbangan namin para ma-reach namin yung best na nilaan mo sa amin. Gawin niyo po lahat ng negative experiences na yun bilang stepping stone. Kahit yung mga nasabi sa aming masakit, nagawan kami ng mga kasamaan, gawin niyo lahat yun, Lord, stepping stone to reach your best. Just as what happened to Joseph. It's not the end for us. You're not done yet, Lord. We believe our end is always glorious to those who love you. Thank you, God, for tonight. Thank you, God, for your word and encouragement. We receive it and we will hold on and believe for it. In Jesus' name, amen. Okay? Go.